Magandang gabi sa inyong lahat mga kawaii. Ayan, it's Saturday night again. And of course, oras na po ng ating Youth Empowered episode. Ngayong gabi po, ang ating topic is about Christian responsibility. Yan. Alam niyo po, napakahalaga po lalo na sa mga kabataan na mananampalataya ang at this moment of your life, maintindihan natin ang tungkol sa responsibilidad. Po, lalo na yung responsibilidad bilang isang anak ng Diyos. Yan. Tayo po ay tumako sa mga salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bibles dito po sa Matthew chapter 5, Matthew 25 verse 21. Yan. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bibles, mga kawaii, at sundin po ninyo ako sa pagbasa. Matthew 25 verse 21. Ganito po ang makikita natin dito po sa isang talatang ito. Ang sabi po dito, His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po natin sa kanyang mga salita. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang mga salita mo na mapapakinggan po ngayon ng mga kabataan. Hayaan mong ito po'y maging makapangyarihan sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po kaming linisin sa banal na dugo ng aming Panginoong Yesus. At pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Yan. So, ang ating pong tatalakayin ngayon, uulitin ko, it is about Christian responsibility. And the title of our sermon is Good and Faithful Servant. Alam niyo po, yung narrative na yon, no? Yung kwento na yon ng ating Panginoong Yesus about this good and faithful servant ay nagpapahayag po ng katapatan sa responsibilidad. Katapatan sa responsibilidad, or pwede rin natin sabihin katapatan at responsibilidad na tinanggap natin sa Panginoon. Alam niyo po, sa akin pong pag-a-analyze yung nature ng pagkakalikha sa atin, or sabihin natin the purpose why God created us, at saka yung nature ng ating calling. Ito pong dalawang ito, mga kapatid, ay nagpapahayag din po ng pagiging tapat or katapatan at responsibilidad. Kaya kung pagdudugtungin po natin ang dalawa na yan, pagtatapat sa responsibilidad na iniwan, binigay, o pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kasi po mga kapatid, pasigin po ninyo, doon po sa Genesis, mag-start po tayo dito, Genesis chapter 1 verse 26. Alright? And then magtatapos ka ng buong chapter 2 ng Genesis. Makikita po ninyo doon yung bilin ng Diyos kay Adan. Yung mga responsibilidad ni Adan. Binanggit po doon. At yung layunin kung bakit si Adan ay nilikha ng Diyos. At makikita po natin doon na ang isang ginawa pong responsibilidad ni Adan ay yung siya ang nagbigay ng pangalan sa lahat. Yung mga nilalang sa lupa, sa ilalim ng dagat, sa ere, sa hangin, lahat po yan, kapatid. Pinagkatiwala ang responsibilidad na yan kay Adan.
At dito nga po sa kwentong binasa natin sa Matthew chapter 25, ito pong kwentong ito ng ating Panginoong Yesus ay nagpapahayag din po ng katapatan at responsibilidad. Mga kapatid, ngayong gabi gusto ko pong i-share sa inyo ano ang characteristic ng ating responsibilidad bilang Kristiyano. Characteristics, kasi hindi lang po isa. What are the characteristics of Christian responsibility? Hindi ko na po patatagalin. Unang-una, makikita po natin, ito po ay spiritual. Now, let me explain bakit sinabi ko pong ito ay spiritual. Unang-una, alam natin, Diyos ang nagpasimula nito. Diyos ang nagtatag nito. Diyos ang may panukala nito. Diyos ang nagbigay nito sa atin. Kaya it is spiritual. You should understand, my friends, all of life is ministry. Baka naman ang iniisip lang natin spiritual, yung mga bagay na tungkol sa loob lamang ng ating simbahan. Hindi ho. Gaya po ng aking sinabi kanina sa inyo, si Adan, ay pinamahalaan ng Diyos. No? It's not only about the things that you see inside your church buildings. All of life is ministry. So lahat po yan, mga kapatid, may kaugnayan sa spiritual. Again, why? Because it is the Lord, it is God who ordained it. It is God who designed it. Ang Diyos ang nagtatag, siyang nagpasimuno, siyang nagbigay, siyang may panukala, sa Kanya po galing ito. Therefore, lagi po nating tandaan, mga kawaii, meron tayong spiritual responsibility. At ito po ay sa Diyos. So the characteristic of our Christian responsibility is spiritual. Alright? Dahil ito po ay galing sa Diyos. Pangalawa po, pag sinabi po nating spiritual, mga kawaii, babanggit po ako ng ilang specific na bagay tungkol sa spiritual, lalo na sa ating mga sarili, lalo na sa ating pagiging mananampalataya, sa ating pananampalataya. Ang isang responsibilidad po natin, mga kapatid, ang alagaan yung tinanggap po nating katotohanan sa Diyos. Amen. Alam niyo po, sa Bible, meron pong isang klase ng tao na pinarangalan sila ni Apostol Pablo. Bakit? Kasi ito pong mga taong ito, napakaganda ng ginawa nilang pagtanggap sa katotohanan ng salita ng Diyos. At ang pagpupuri, pagpaparangal ni Apostol Pablo sa kanila, mga kapatid, ay dahil doon sa nagawa nilang ingatan at alagaan yung tinanggap nilang aral na totoo buhat sa salita ng Diyos at hindi nasira ang kanilang relasyon sa Diyos. Yan ang isang responsibilidad natin sa espiritual, mga kapatid. Alagaan yung katotohanan na tinanggap natin sa Panginoon. Alam niyo po kung sino itong mga taong ito na tinutukoy ko, yung pong mga taga-Berea. Berean, i-search po ninyo, mga kapatid, sino itong mga taga-Berean na ito. Sila po ay yung mga taong tinuruan ni Apostol Pablo sa salita ng Diyos. At alam niyo po, pagkatapos po nilang marinig ang turo ni Apostol Pablo, siniyasat po nila ang salita ng Diyos. Kung ito bang tinuturo ni Pablo ay naaayon sa salita ng Diyos, pansinin po ninyo yung kanilang responsibility there. Hindi sila basta-basta tanggap ng tanggap. Alam naman po natin, opo, of course, Paul is a true apostle of Jesus. But still there is wisdom. And there should be wisdom, and responsibility for us, listeners, to check the word.
At yun po isang napakatinding responsibilidad natin sa espiritual. Bakit may mga naliligaw? Bakit may mga nawawala? Bakit may mga nadadaya? Kasi nga po, hindi ganon ang kanilang ginagawa. Sana maging kagaya tayo ng mga taga-Bereans. Alam niyo po, ang Bible, laging nagpapaalala po sa atin yan. Sa 1 John chapter 4, ang sabi po doon, 1 John chapter 4, ang sabi po doon ng salita ng Panginoon, test every spirit. Hindi kahit sino na lang na tumayo sa harapan natin ay tanggap tayo ng tanggap. Matuto tayong i-evaluate, pag-aralan. Kaya mga kawaii, ito pong bagay na ito napakahalaga sa inyo. No? This is your Christian responsibility. Alin? Alagaan yung katotohanan ng salita ng Diyos na tinanggap ninyong aral buhat sa inyong mga pastor. Sa paanong paraan? Gayain ninyo yung mga taga-Berean. Amen? Pangalawa po, mga kapatid, alagaan ninyo ang pananampalatayang minana ninyo sa salita ng Diyos. Pag sinabi po natin, alagaan natin ito, mga kapatid, ibig sabihin, huwag kang aasa lamang sa pastor ng iyong kalakasan sa espiritual. Yung iba, nakadepende ang lakas nila sa espiritual sa mga pastor nila eh. Hindi ho magiging sapat yun. Kailangan meron tayong individual initiative or effort. Ikaw mismo, kapatid, sikapin mong manatili kang mainit sa Diyos ang magitan ng pagkakaroon ng pananalangin regular, pagdadalo sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos, fellowship, mentoring, cell group, gawain, services, even just through online. Responsibilidad po natin ang ating pananampalataya. Kapatid, pag napabayaan po natin yan, na po, of course, we will be held accountable to the Lord. Alright? Pangatlong responsibilidad natin sa espiritual, mga kapatid, yung gawain ng Diyos. Kapatid, lagi ninyong tandaan, hindi pinagkatiwala ito ng Diyos sa mga anghel. Sa atin ito pinagkatiwala ng Diyos. And therefore, we are the ones responsible for this. Kaya nga po yung binasa natin, yung Matthew 25:21, or binagbaligtad ko ata. Yeah, tama. Matthew 25:21, ang sabi doon ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Ibig sabihin yung pinagkatiwalang gawain sa Kanya, this person became a good steward of God. Dapat maging ganyan tayo, karesponsable. Ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mga kapatid, yan po ay kailangan po nating magtapat dyan. Kailangan po nating pagyamanin ang bagay na yan. Amen po, mga kapatid. Pangapat, no po, is it number 4? First, the truth of God's Word, and then the faith, no po, and then yung ministry, and then pangapat, tama po. Pangapat, mga kawaii, na responsibilidad natin sa spiritual, yung pong mga wala pa kay Kristo. Okay? Sabi po ng salita ng Diyos, ikaw na nakakilala sa liwanag ng Panginoon, maging ilaw ka, maging gabay ka sa kanila. No po, lead them to the Lord. No po, hindi ho pwedeng sarili lang natin nang iisipin natin pagdating po sa bagay na ganyan. We need to share the truth, the light, the gift of salvation to others. Yan ang responsibilidad po natin. No po, binigyan ko lang po ng emphasis yung bahaging spiritual. Because I believe one characteristic of our responsibility is spiritual. Bagamat binanggit ko po kanina sa inyo, all of life is ministry.
So, lahat ng bahagi ng buhay natin, of course, ang pinakahigit po dyan, yung bagay na espiritual. Pangalawang karakteristik po ng ating responsibilidad. Ito po. So, naiintindihan natin ngayon mga kawaii, meron tayong responsibilidad. Na po, saan natin na-discover yun? Doon sa sinabi ko, the nature of our creation, the nature of our calling, na po, is both with faithfulness and responsibility. Kasi nga si Adan, kaya ginawa si Adan, dahil may pinamahala sa kanyang Diyos. Ganyan din tayo. We are no better than Adam. Kung si Adam ay tumanggap ng ganito sa Diyos, tayo din. Na po? So, tayo po ay may responsibilidad. At ang responsibilidad na ito ay spiritual. Kasi Diyos ang nagbigay. At binigay ko po sa inyo yung mga bahagi ng spiritual na responsibility nito. Pangalawa po mga kapatid, it is with quality. Na po, it is with quality. Na po, yung faithfulness doon, na sinasabi ko sa inyo, yun yung quality. Kasi pansingin po ninyo, talagang inassess ng Diyos yung gawain ng mga pinagkatiwalaan niya. And the Lord gave commendation, nagbigay ng approval ang Diyos based on the quality of service they have rendered to the Lord. Tandaan mo kapatid, God will not accept substandard service to the Lord. It should always be with quality. No? Kaya kapatid, pagdating sa Diyos, pag nagbibigay ka o nag-aalay ka para sa Panginoon, lagi mong tandaan, give your best. Huwag kang magbigay ng substandard. Kung substandard din lang ang ibibigay mo, huwag mo na muna ibigay. Because it will not be counted. It will not be counted. Magbigay ka sa Panginoon with quality. Mga kawaii. Alam niyo po, itong preaching natin ito, kino-contextualize ko po sa inyo, but this sermon is intended for our church service. So you will hear this topic again soon. But tonight, I am contextualizing it sa inyo bilang mga kabataan. Ano? At tandaan po ninyo, pangatlo, dito po ako magwawakas. Our Christian responsibility is for eternity. Alam niyo po, hindi tayo naglilingkod sa Diyos o gumagawa ng ating tinanggap na tiwala sa Panginoon in a seasonal basis or depending on the situation or depending on your mood or it is option. No, hindi ho siya optional. Pag sinabi natin it is for eternity, it requires commitment. It requires devotion. Ito po'y magpawalang hanggan. Na po, ang ending po nito, hindi dito, ang ending ng ating Christian responsibility doon sa piling ng Diyos. Kaya can you imagine, sa dami na ng na-accomplish ni Apostol Pablo, patuloy pa rin siyang nagsasalita ng ganito, I press on toward the goal. I do not box in the air. I beat my body. I want to know Christ. Pansinin po ninyo, itong mga statements na ito ni Apostol Pablo. Ito po yung nagpapahayag na alam ni Apostol Pablo that his responsibility, being a servant of the Lord, being called by God, as a believer, as a Christian, not only as an apostle, yung kanyang responsibilidad ay for eternity. Amen? Kaya kapatid, ilagay mo dyan ang iyong puso. Alright? Ilagay mo dyan ang iyong puso. Gawin mo ito with goodness, with faithfulness. Amen? With devotion. Yun po yung binanggit ko dun sa quality
portion. No? Doon sa point number 2. Because you need to keep doing this with goodness, with devotion, with faithfulness, because this will be for eternity. Amen. Mga kapatid, tandaan po ninyo, meron pong isang binanggit si Apostol Pablo. Sabi niya, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest. Alam niyo po, ang responsibilidad na binigay ng Diyos sa atin, it is not burdensome. It is not burdensome. It is for our reward. Ano po? It is for a reward or award. Whatever. Kasi pasingin po ninyo doon sa Matthew 25:21. Ang sabi niya, enter thou into the joy of thy master. Winelcome siya ng Panginoon, ng master niya. Pinarangalan siya ng master niya. Why? Because he became, or he is responsible. Sana ganun po ang marinig natin when we face the Lord, when we meet the Lord. Ang sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy master. Hindi lang po yun. Bago po yun, may sinabi pa ang Panginoon. Yung pinagkatiwalaan ng maliit, pagkakatiwalaan din siya sa malaki. And that is promotion, I believe. That is promotion. That is blessing. Yeah, my friends, sana, lalong-lalo na kayo, mga kawaii, you will grow as a responsible young people of the Lord. Amen? You will be responsible. Young people responsible. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you and the Lord keep you. Manalangin po tayo. Lord, patuloy mo pong i-bless ang mga kabataan. Nawa patuloy po silang lumago sa kanilang pananampalataya sa inyo at sa kanilang responsibilidad na kanilang tinanggap sa inyo. Ito po ang aking panalangin. Amen and amen. Magandang gabi, kawaii. Pagpalain kayo ng Panginoon.